Tapos may mga nagtatanong na kung takot daw akong mamatay. Kasi 'di ba, pag cancer patient ka, iilan lang or hindi lahat nakakasurvive, hindi lahat nakakatagal dahil sa hirap, sa sakit, sa side effects ng mga treatment na ginagawa sa'yo. Yung mga iba sumusuko na, ayaw na magpagamot. Kasi mahirap talaga. Sobrang hirap. Mahirap talaga siya. Hindi maiintindihan ng iba yun nararamdaman namin. Ang makakaintindi lang nito yung mga kapareho naming may ganitong sakit. Hindi mo maipaliwanag yung sakit, yung hirap tuwing magpapagamot kami. After nun, yung mga side effects niya, yung para kang lantang gulay na nakahiga lang sa bed for minsan naabot pa nga ako ng 1 linggo mahigit na nakahiga sa bed. Tapos after nun, pag na-flush out ko na yung mga gamot, yung treatment sa katawan ko, malakas na ulit ako. Makulit na ulit ako. Makulit na ulit. Kaya nung iba, may mga nagtatanong sa akin na takot daw akong mamatay. Yung totoo? Hindi. Hindi ako takot mamatay. Once kasi tinanggap mo na sa sarili mo, acceptance lang kasi talaga Kaya once na tinanggap mo sa sarili mo yung kung anong pinagdadaanan mo ngayon, mawawala yung takot mo. Once isinurrender mo kay Lord lahat ng paghihirap mo, lahat ng struggles mo, lahat ng pain, mawala yung takot mo. Hindi ako takot mamatay. Actually, hindi ba nakaka-excite yun? Kasi kapag namatay ka na, babalik ka na sa Creator mo. Diba? Pag namatay ka na, mawawala na yung sakit. Wala na yung pain, yung struggle, yung stress dito sa mundong to. Wala na lahat. Nandun ka na sa Creator mo, kasama mo na siya. Makakayakap ka na sa Creator mo, kay God. Sabi ka na sa Kanya lahat ng mga pinagdaanan mo. At makapagpapasalamat ka na sa Kanya kasi hindi niya ako pinigo sa mga prayers ko Kasi imagine, alam mo, hindi ko rin akakalain na makakapagpagamot ako. Hindi ko rin akakalain na makakasurvive ako sa mahal ng pagpapagamot ng mga cancer patient. Hindi ko talaga akalain. Parang gumawa ng way si Lord para makapagpagamot ako, masustain ko kung ano yung mga pangangailangan ko. Inihanda ako ni Lord dun Kaya, sobrang pagpapasalamat ko dun. At imagine 2020 ako na-diagnose, tapos
2025 na ngayon, so magpa 5 years na. At during those times, ang dami kong mga operations na pinagdaanan, pero hindi niya ako pinabayaan. Minor and major operations, pinagdaanan ko yun. Pero ito pa rin ako. Okay pa din ako. Although, maraming nagbago sa akin. Kaya dun sa mga nagtatanong na kung nakakatakot bang mamatay, hindi po. Hindi ako natatakot mamatay. Hindi ako, nakahanda na ako. Since lahat naman tayo darating sa part na yun, di ba? Pero, hindi talaga ako makaramdam ng takot. Parang, yung heart ko parang masaya siya kasi yun na yung pagkakataon mo na matatapos na lahat yung paghihirap mo sa mundong to. Kasi sa totoo lang, kung ililibot ko yung mata ko sa paligid, parang ang dami-daming struggle. Parang lahat nagsusurvive na lang. Ganun yung nakikita ko. Siguro dahil napapaligiran ako ng mga, pag napunta ako ng hospital, nakikita ko yung mga tao na naghihirapan. Siguro kaya naging ganun yung pananaw ko, yung thinking ko. Parang ang tingin ko, nasa survival mode lahat. Kaya yun. Tapos, doon sa iba na nagtatanong, kasi noon, nung nag-start ako magpa-chemotherapy, nagpo-post ako, nagsishare ako. Tapos biglang tinigil ko siya. Kasi nung una ko nag-post, parang maliliit pa kasi yung mga anak ko eh. So, parang naaapektuhan sila nung una. Hindi pa nila masyadong maintindihan at hindi pa nila masyadong madala yung sitwasyon. Kasi mga bata pa nga sila, tapos malayo ako sa kanila. So, iniwasan ko silang mag-alala. Kaya tinigil ko yung pagpo-post ng ganun. Pero ngayon, malalaki na, graduating na sila kambal sa high school. Si kuya din, graduating na rin sa college. So, mas malawak na yung understanding nila. At sa nakikita nila siguro sa akin, kahit pa paano, na nakita nilang na kaya ko, na strong ako, kahit pa paano nawala yung pag-aalala nila sa akin. Kaya, ito, ipinagpapatuloy ko yung pagpo-post ko ng ganun kasi gustong-gusto ko talagang makapag-motivate ng mga tao dun sa mga pinanghihinaan ng loob. Ako, ito, nakaya ko. Kaya ako nag-share. Tapos, may mga iba rin nagsasabi na bakit ko daw pinasok yung pagiging content creator? Nagpapayaman daw ba ako? Hindi po. Para saan? Para saan yun? Ang lahat ng ito, temporary lang. Maiiwan mo lang lahat ng to. So, para saan yun? Di na. Diba?